Actually, lagi. Ako laging pinch me. Ganun. Ano ba? Self-love? Wala akong love life eh. Real love kasi, na-realize ko siya, it's quiet. Love is, dapat home siya. And meron kasi akong special spot dito sa UP. Pero hindi ko sasabihin, gigit-keep ko yun. Napakabaliw na naman ako. Sabi ng puso, kaya ba? Ikaw lang ang gusto. Ngayong nandiyan ka na. Sa ang buhok ay puti. Hey Philippine Star! This is Maki. What specific song changed your life? Well, for sure, para sa akin talaga yung Saan. As in, nag-iba yung trajectory ng buhay ko after I released that song. And for so many years, actually 2 years, celebrate lang kami last March 31 nung anniversary ng song na yun. And I got to go back to the time where yung days or weeks before releasing that song. Kasi naghahanap ako ng photos para, you know, to post some things. And I got reminded of why I started. Paano naging ganito yung buhay ko. And it's because of that song. Actually, sobrang laking bagay ng UP sa pagsusulat ko ng Saan. Kasi dito ako sinulat yung Saan. Yes, tapos umiiyak ako. Umiiyak ako ng sobra kasi it started off as a very, very sad song. Kasi if you're gonna dissect kung ano yung lyrics niya, you're gonna see how sad it is if you don't listen to it. Pero pag pinapakinggan mo, syempre, ganun siya. Pero I was really sad at that day. Syempre, yung mga moments of relapse talaga yung nasa utak ko nun. Na you really want to see this person here at the same place, at the same time. But it's not gonna happen now. Kasi hindi na siya yung dati. Hindi na ikaw yung dati. You are both living in a world where you are now people that just know each other's truths and lies. Pero hindi na kayo pwede mag-usap. Bakit sa UP niyo yung sinulat? Well, kasi yung UP talaga, ever since nung high school ako, ito talaga yung place na pinupuntahan ko whenever super happy ako, whenever I wanna celebrate something, and also times na sobra akong down and I need solace or like a space from the world. Kasi feeling ko I'm surrounded by nature kasi like, sobrang daming puno dito. And of course, syempre, hindi pa masyadong tinatambayan yung UP that time. So, onti pa lang din yung tao. And meron kasi akong special spot dito sa UP. Pero hindi ko sasabihin kasi gigit-keep ko yun. Pero yeah, lagi ko siya talagang place na dinala ko nga dito eh. Diba? Yari. Maling-mali. Pero ngayon, nakagawa na ako ng bagong memory sa mga bagong tao na dito sa UP. So, I love UP. Using a song po, can you describe your career and love life? Career and love life? Dilaw. Kasi yung career ko ngayon, it's very bright and I can see a lot of opportunities coming. And syempre yung mga ganong opportunities, hindi siya nangyayari basta-basta. And alam ko sa sarili ko na pinaghirapan ko yun, pinaghirapan ng team, pinaghirapan ng maraming tao nagsusupport sa akin. So, ito talagang dilaw, sobrang dami niyang pwedeng mapuntahan na meaning when it comes to a person who's dealing with self-loathing also. Kasi ako, I wrote this song for myself. And yeah, a lot of people may see it or may hear it as something na sobrang kilig, you know, sobrang crush, you know, mga ganong type of songs na parang feel good siya. But when I was writing this song, I was really also emotional. Actually, iyakin po kasi talaga ako. But I was really emotional because I got to experience a day na I realized and I told myself, okay na pala ako. Like for a long time. As in, naging sobra akong dependent to other people. Naging dinepende ko yung joys ko, lahat ng bagay sa ibang tao. And now, nung time na sinulat ko to, na-realize ko na kaya ko ng sarili ko lang. And yun yung pinaka-essence ng song na Dilaw. Kasi you have to picture yourself, your old self, na siya nga hindi bumitaw eh, 'di ba? And sometimes, yung grip natin sa sarili natin, hindi siya mahigpit. But every time, dapat nire-remind natin yung sarili natin na whenever we feel weak, it's okay to be sad. Pero mahirap yung sobrang nakaupo ka na sa sadness. Nakakainin ka nun na ng buo. And araw-araw ka na magtatanong sa sarili mo, ano ginagawa ko dito? Ano pa yung ginagawa ko dito? And
yeah, I asked myself so many times ng mga ganong questions. And now, I don't, wala, hindi na maghahanap ng sagot sa mga tanong na ganon. Because you realize na one day, meron magiging day na puro yellow yung makikita mo. And makikita mo siya sa mirror. So yung love life niya din po ba ay bright? Self-love? Wala akong love life eh. Siguro, mas na lang siguro. Kung meron mang song na i-describe ko sa ko ngayon, kung ano yung gusto ko maging love life, I think, siguro yung Now I Know by Sarah Kang. Kasi nagkaroon kasi ako na experience sa love na gusto niya kasi sobrang romantic, sobrang out of the books, out of films, kumbaga dapat yung gagawin. But real love kasi, na-realize ko siya, it's quiet. Sometimes it's loud, sometimes it's crazy, but most of the time I realize love is dapat home siya. Ngayon, ang dami ko nare-realize ng mga bagay na gusto kong gawin for the next person, na I'm not gonna look for someone na the best. I'm gonna be the best for that someone. Bakit niyo po siya binabalik-balikan and always kayo nagsisay yes? Parang di UP fair pinag-usapan natin. Joke. Well, actually, this is my second time. Last year, it was crazy kasi 4 days. Di namin siya na-anticipate, but na-survive namin siya. But it was really fun. And sobra laging, laging most awaited din yung UP fair every time. Ako, as a performer and also as a past fan of OPM, sobra ko din talaga tong inaabangan. And now that I get to perform, it's like even greater opportunity to have fun. Kasi yun naman talaga yun eh. I don't have to go here to prove myself as a singer, but I just wanna have fun with people who admires the same love as sa OPM. That has the same love as sa OPM. Kasi minsan lang tayo nagsasama-sama sa mga ganitong festivals eh. And especially yung UP Fair, it's open for everyone also, na mga taga-QC, di ba? So, ang saya lang ulit na nagkakaroon ng mga ganitong events na malapit sa bahay ko. Tapos, I get to sing pa my heart out to the people na parang same din ng music taste sa OPM. Madami namin dito. So, ang saya-saya. Ayun. Actually, ako laging pinch me. Ganun. Hindi, lagi ako talaga yung mga ganyan moments kasi ayoko talagang tinitake for granted yung mga moments na ganito. I always want to live in the now sa mga ganitong moments. Kaya ayoko in-overthink minsan pag perform ako. So, yung mga ganong moments, pag may mga time ako na pinch me moments, nare-realize ko sa sarili ko na what's happening now is real and you have to believe it because you are here now. Binigay ng universe and binigay ni God yan sa'yo na nandito ka ngayon. So, why should you parang doubt it, diba? So, dito ko ngayon, have fun, diba? Be in the now. May future plans po ba kayo or upcoming projects po? I'm actually dropping a full-length album, my first ever full-length album. It's gonna be called Color Coaster. It's gonna be having 10 songs. So medyo madami, including na pala dyan yung Dilaw, Namumula, and Bughaw. Diba? Parang ano pa kaya yung next? Diba? Parang weird. Pero ako, I'm so excited. Kasi I really love my songs. Parang yung mga songs ko yung babies ko talaga. And I don't release what I don't like. Yung mga i-release na next, ito talaga yung mga gustong kong i-release for a long time. And I hope na magustuhan niyo siya. Kasi I always listen to it. Yung mga artist kasi na parang minsan hindi nila pinapakinggan yung mga songs nila. Ako yung type ng artist, papakinggan ko siya lagi. Ganun siya kaganda. Kailan po yung release nung secret. Mangyayari siya sa 2025. Kayong dream collab artists or bands na gusto niyong makakollab? Sige na nga sasabihin ko. Fan talaga ako ni Joan. It's a parang band outside the Philippines, of course, na I really admire. Dati ko pa sila pinapakinggan. And also artists or photographers like Choggy Sok, if you guys know him. Kasi I'm a visual artist as well. So, gusto ko lang sa music ko, meron laging halong visuals. And siya kasi, parang na-incorporate niya yung gusto ko talagang art na nalalagay sa music. If you guys don't know him, pwede nyo panoorin yung XG. Yung mga music video na XG, yun, siya yung gumagawa nun. And I hope, diba, someday, sana maka-collaborate ako with these kind of artists na grabe yung work and passion nila for art and music. Kung message sa fancy. Hello. Lagi ko silang kausap. Hindi, pero ako feeling ko nag-resonate kasi yung personality ko din sa kanila na they always love surprises. And ang hilig ko kasi mga surprise sa mga tao. So, I just really love surprising people. And maraming surprises for them, for you guys na nanonood. Ayun, si Saan Boy, totoo siya, ako siya.
Dito ko sinabi. Kasi meron ako yung spoil na song. Hindi nila alam, di alam ng team ko yun. Thank you.